Bakit tingin mo sobrang importante ng ganitong klaseng movie, lalo't-lalo na Pride Month ngayon? Of course, I mean, modern generation for today is, ini-embrace natin yung mga imperfection ng bawat tao. So, I mean, siguro, mas sa atin, mas makakaluwag, kumbaga para maipakita natin kung ano talaga yung personality natin. Wala tayong pagtataguan, di ba? Tsaka, alam mo yun, maintindihan nila kung paano nila tatanggapin yung bawat uri ng tao. Siyempre, hindi naman nila kasalanan yan once na nangyari sa kanila. So, malaman lang natin kung paano embrace yung mga ganyang situation. Okay. Sobrang trending ngayon ng PBB. Okay. And we know na part ka ng OG season. And sobrang gusto ng mga tao yun kahit sobrang tagal na. Anong masasabi mo na hanggang ngayon talagang kayo pa rin yung talagang gustong-gusto nilang season? Well, thank you for the support kasi as of today, I think 2 dekada na since 2005. And para sa amin yung mga nagmamahal, ayun, kahit papaano gusto pa rin namin ipaintindi na nandito pa rin kami anytime. And kung may mga pagkakataon talaga na mabubuo kami, why not? Kasi up until now, syempre may connection pa rin naman kami. Pero anytime ready naman kami. Sa 2 dekada na yon, so matagal-tagal. I think na-miss rin kami lahat ng mga tao bilang first housemate. So, yun lang, gusto namin silang pasalamatan and syempre mahal namin yung mga taong sumuporta sa amin. Nakakanood ka ba ng current season? Mga clips lang. Clips na lang, clips usually lang, sa mga pag nagbo-browse ka na lang ng phone like sila Piang, kilala ko, pero yung iba, ngayon, yung collab, hindi masyado. Sige, last na lang Rico, ano yung pinaka top of mind mo na alala mo from your season? Yes. Ano ba nangyari na kasama, experience mo, gano'n? For me, yung nanatili ako ng 3 weeks, ang pinaka memorable sa akin is yung mutikan ko na masunog yung bahay ni Kuya kasi doon ako nagkaroon ng penalty. Kumbaga, ang nangyari sa akin na parusa noon, kinakailangan huli akong matulog, tapos una ako magigising, then kailangan ako pa yung nag-prepare ng breakfast. So doon, nahirapan ako kasi gumising ako noon 2:45 AM. Tapos kinakailangan nagluto ako ng breakfast. So nangyari, parang chewing gum yung niluto ko breakfast kasi syempre 7 AM or 8 AM gigising yung housemate pero pinrepare ko yun before 3 AM. So yun yung mga ilan. Tsaka syempre, pinaka-memorable is yung tinawag yung pangalan mo para maibig ka kasi wasak talaga emotions mo na. I mean, nakakaya na pag uuwi ka sa, like ako, punta ako sa province ko, feeling ko, babotoyin ako ng itlog ng kamatis. Kasi nakakaya for si Victi. Pero hindi naman pala kasi yung mga tao talagang sinigaw nila yung pangalan ko eh. So, yun. Yun yung pinaka-crazy din. So, 3 weeks in and isa ka pala sa mga housemate na una nagkaroon ng violation sa loob. Hindi ako binoto ng mga housemate pero si Big Brother ang nagboto sa akin kasi ang dami kong kapalpakan na nangyari din.